Sa unang araw pa lang sa pwesto, nakita na ang pagbabago sa pamahalaan ng papasukin sa Malacanang ang mga miyembro ng mga militanteng grupo na karaniwan ng numero 1 kritiko ng mga nagdaang pangulo ng bansa. Muli ring umusad ang matagal nang nabinbin na usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front na nagresulta sa pagdedeklara ng indefinite ceasefire sa pagitan ng government security forces at mga rebeldeng grupo. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa iba pang Moro groups sa Mindanao. We cannot fight forever. We might have the weapons, the armaments and the bullets, but the mortars. But that does not make a nation. My job is to bring peace. But hand in hand, I must also bring order in my country. At kung 30 taon nang nabinbin sa Kongreso ang Freedom of Information Bill, pinirmahan naman ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 2 upang tuluyan ng magkaroon ng transparency sa public documents. Kabilang din sa mga maipagmamalaki ng Duterte administration ay ang pagpapauwi sa mahigit 1,000 displaced overseas Filipino workers galing sa Saudi Arabia, ang unti-unting pag-aalis ng endo at kontraktualisasyon. Ngunit ang talagang nagmarka ng husto sa mga ginagawa ng pamahalaan ay ang nasa 700,000 drug users at pushers na sumuko sa Oplan Double Barrel Project Tokhang ng Philippine National Police. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi siya mapipigilan ng sinuman sa kanyang kampanya kontra iligal na droga. I have to protect. Yung protection ng life is not only now. I have to protect the Filipino. And the Filipino will come, maybe tomorrow, will be born next month. These are the vulnerable targets pag nandyan ang droga at hindi mo na matanggal. You have to do it now while I'm still president.